Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilalang ng Espiritu Santo. Kapag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina, panalangin mo ngayon. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. At ang salita ay nagkatao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Nang kaming maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yamang dahilan. Sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong unang at magwalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa Ebanghelyo, ayuno si Jesus sa ilang bago niya simulan ang kanyang misyong akayin ng tao pabalik sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama ilang. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo At sumainyo rin. mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo't tugunan, poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo. Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, poon ay alahanin.
mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Ang tapat sa iyong tipan. Sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinagip din ng Diyos ang bawat binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng tubig ng binyag, kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakibilanggo. Iyan ang mga espirong ayaw sumunod, nang sila'y matayagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang dao. Sa tulong ng dao na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon naluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So kapag naririnig nyo ang salitang Kwaresma, ibig sabihin nakapasok na tayo o pumasok na tayo sa 40 araw. Kaya nga, Kwaresma, 40 days na paglalakbay. At nagsimula tayo noong Miyerkules ng Abo. Nang tayo po ay lumapit at magpalagay ng abo bilang tanda ng atin pong paghingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa, hindi lang sa ating kapwa, lalo't lalo na kasalanan natin sa Diyos. At sa pamamagitan ng mga pag-aayuno na ating pong gagawin, nawa ay kalugdan din tayo at pakinggan ng Panginoon. At para lamang po, ma-refresh tayo, kapag panahon ng Kwaresma ay nagbabawas tayo yung mga fasting na tinatawag, hindi lang fasting sa tiyan, sa pagkain, maging lalo na sa mga material na bagay. Fasting sa nakikita, fasting sa naririnig. Kaya kung inyo po mapapansin, ang simbahan natin ngayon, walang masyadong palamuti, walang mga bulaklak, o walang kung anuman na nakasanayan nating makita noong mga ordinaryong araw o noong mga panahon ng Kapaskuhan na talagang punong-puno na magagandang bulaklak yung ating altar. Pero pag panahon ng Kwaresma, fasting din tayo sa mga decorations. Hindi lang basta nagtitipid tayo, kundi para mas manabik tayo. Ito yung panawagan. Yung mamiss natin, manabik tayo para sa pagdating ng isang napakahalagang selebrasyon ay talagang ibibigay natin ng todo. Kaya maging sa mga kanta na mapapansin ninyo, hindi lang dito kundi sa lahat ng simbahan ay inaalis din o binabawasan muna yung mga kanta. Wala tayong maririnig na Alleluia, wala tayong maririnig na papuri, maliban na lang kapag nagkaroon ng mga kapistahan sa panahon ng Kwaresma. Pero pagkatapos nun, balik tayo ulit dun sa mood natin. Yung mood o yung feel natin, yung atmosphere ng Kwaresma. Malinaw po ba? Lalo na sa mga nagsiserve dito, o nagsiserve sa mga simbahan, dapat kahit papano, nagiging aware tayo sa mga gawain o mga pagbabagong konti sa liturhiya ng ating pong selebrasyon. Kasi baka mamaya, masabi, bakit ganun? Wala nang bulaklak. Bakit hindi na? Nagtitipid ba? Wala na bang pondo? Hindi naman, bahagi ito ng tinuturo sa atin sa liturhiya para mas makapasok tayo doon sa ating mga pagdiriwang. Ngayong unang linggo, at lagi po ito, sa tuwing unang linggo ng panahon ng Kwaresma, ang ibinibigay sa ating ebanghelyo ay ang tukso o panunukso kay Jesus. Sa ebanghelyo ngayong ginamit natin, yung yearby natin, yung ebanghelyo ni San Marcos, hindi masyadong detalyado kung ano-ano yung mga tukso. Pero ang malinaw lang dito ay dinala o pinapunta ng Espiritu si Jesus doon sa ilang. Ano bang makikita mo sa ilang? Wala. Walang signal, walang TV, walang party, walang inuman, wala anong mga nakikita natin araw-araw. Kasi nga, si Jesus ay magsisimula din ng kanyang misyon at kailangan ihanda niya physically, mentally, spiritually ang kanyang sarili para sa misyon. Kaya nga sabi po dito, nung pagkatapos nito,
nagsimula na si Jesus ipangaral ang mabuting balita. So hindi sugod ng sugod. Kaya kailangan muna niyang pumunta sa isang ilang na lugar, magnilay ng mabuti, magdasal ng mabuti, para handa siya sa kanyang susuungin. Pag-isipan niya na ano ang mga pwedeng mangyari, ano ang hinihingi sa kanya. At dito po narinig din natin na tinukso-tukso siya ni Satanas. Sabi po, 40 araw na tinutukso-tukso ni Satanas. Di ko alam kung anong sa Ebanghelyo ni San Marcos, kasi wala ng detalye, paano kaya at ano kaya ang mga panunuksong ginawa ng demonyo kay Jesus para lang panghinaan siguro, o kaya naman baka may iniaalok na iba. Akala siguro ng demonyo, mapopersuade niya si Jesus na wag nang ituloy ang balak na ito kasi ito yung magliligtas sa tao. Kaya sana po, ngayong unang linggo ay kailangan yung paanyaya sa atin, mas maging aware din tayo sa nangyayari at sa mangyayari pa. Sino ang mga nagpalagay ng abusa noo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, humanda ka. Nakita ka ng Diyos, na nagsikap kang makadalo sa misa. Nakita ka ng Diyos. Pero mayroon pang isang nakakita sa atin, ang demonyo. Simula nung Miyerkules, ano ba ang karanasan ninyo? Simula nung Miyerkules, baka lang di tayo aware, ang daming tukso. Sino ang tinutukso? Yung mga nagsimba. Tutuksohin pa ba yung mga nagbibinggol yan? Tutuksohin pa ba yung mga nagiinuman doon? Tutuksohin pa ba yung mga namamasyal, mga out of town? Tutuksohin pa ba? Hindi na. Kasi wala naman sa kanila eh. Pero yung mga tao na nagsabi, repent and believe in the gospel. Lord, magsisika po akong makahingi ng tawad, magro-rosaryo ako, mag-iistasyon ako ng krus, magpipilgrimage ako, magproposisyon, kung ano-ano pa. Para hindi yan mangyari, tutuksuhin ka ng demonyo. Maraming tukso. Mas matindi ngayon. Kasi magdo-double effort, ang demonyo. May makakaaway ka, sa loob ng 40 araw, may mga away sa'yo, may mang-iinis sa'yo, may maraming triggers na ipapakita sa inyo. Hindi ko alam kung anong tinitingnan nyo doon. Kaya mga ganyang mga distractions, habang nagsasalita ako, nakatingin kayo doon. Hindi ko alam kung anong mayroon doon. Yan, yung mga ganyang bagay na maliliit lang pero malaki impact kasi gagawa at gagawa ang demonyo ng distractions para hindi tayo makapag-focus din at hindi natin mapansin may ginagawa si Jesus para sa atin. Umatsing na. Marami pang susulpot siya. Pero kung hindi tayo magiging aware, yan yung ingay sa labas, dati naman walang ingay, pero ngayon mas maingay. Bahagi yan. Pero yun po yung isang bagay na kailangan natin makita. Ano at paano yung reaksyon ni Jesus sa bawat tukso. Hindi siya nadaig eh. So tayo ba? Padadaig ba tayo? Uubusin ba yung bang bibigay ba tayo sa mga triggers natin? Magagalit ba tayo? Kung may mga away sa'yo, kung may magko-comment ng hindi maganda sa post mo, magre-react ka ba? Ano bang gagawin mo? Gagayahin ba natin si Jesus na lalong magdarasal? Alin ba yung mas madalas nating nagiging attitude kapag may tukso? Kasi nandyan yan, hindi naman nawawala yan. Yan katabi ninyo, nagiging tukso yan. O pwedeng gamiting tukso yan. So, hindi mawawala ang tukso. Pero yung paano mo ito harapin, paano ka mag-react, ikaw ang may control niyan. Mananatiling tukso lang yan. At hindi pa kasalanan yan. Tukso lang yan. Pero kapag pinatulan mo, doon tayo nagkakasala.
Kaya mas maging mulat tayo sa mga susunod pang oras, sa mga susunod pang araw, kikilos at kumikilos din ang demonyo para tayo madistract, para hindi natin malaman ang gagawin na pagkilos ng Diyos para sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga tao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng ang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang parito, sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid natin nasa matinding krisis ng buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may giyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Upo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtaligot niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pag-inapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sa pahayag natin ng lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo, Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang second collection po ay para sa Caritas program, yung Alay Kapwa, yung kanilang mga scholarship at iba pa mga tinutulungan ng ating pong simbahan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay tulong para po sa ating second collection. At nais ko lang din pong i-welcome sa ating komunidad ang sina Dolores Alca at ang kanya po mga kasama mula pa sa United States of America na bumibisita po sa ating parokya. Welcome po sa Solidad. At muli po yung mga gawain natin sa mga susunod na araw. Tuwing Biyernes po ang Estasyon ng Cruz o Daan ng Cruz. Sana po ma-encourage din kayo na gawin muli ito individually o kung sino mga grupo. Pero sa bawat simbahan, I'm sure mayroon po sila mga schedule. So dito po sa atin, tuwing Biyernes ay 6:00 ng gabi at nililibot at
Sinusubukan po natin pasukin ang mga iskinita ng atin pong komunidad para maipaalala natin sa kanila na panahon na ng Kwaresma, panahon na para tayo po muli ay magtika o magnilay-nilay. At sa March 2 po ay magkakaroon tayo ng Parish Lenten Recollection. Sabado po yan, March 2, dito po sa ating parokya. So pagkatapos ng 6 p.m. na misa ay Lenten Recollection. Sana po lahat ng mga ministries and organizations lalo na ay makadalo po dito. Dahil mahalaga po ito bilang bahagi ng ating paghahanda sa mga mahal na araw. Meron pa ba? Okay. Yan po, salamat sa inyong pagdalo. Kung maaari po sa inyong pag-uwi o paglabas ay baka nais yung magbitbit ng handog solidad, yung alkansya natin. Baka pwede niyong ilagay sa mga tindahan o sa mga opisina. Yan po ay iniipon natin para sa gagastusin pampapintura o repainting ng atin pong simbahan, ang tahanan ng solidad. So, no pressure kung kailan nyo mapuno. Pero sana sa Holy Week ay maihandog po natin sa mismong pagdiriwang sa Huwebes Santo, pwede nyong ialay po kung madadalo nyo na. Kung hindi naman, anytime, no pressure. Basta't yan po ay iipunin natin bilang pondo sa pagpapapintura ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.